Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong yung nakakabatang kapatid ng mga Duterte. Yung hindi yung doon sa isa ha, yung mayor nung Davao City ngayon, province of China. Sino yon? Yung Basti ba yon? Basti. Oh nako. Taga Masbate siguro to. Masbate. Baste. Ayan oh. Dito po sa ulat ng Rappler. Nakiki-Rappler na tayo. Baste Duterte to Marcos. Resign if you cannot make love of country a priority. Argoy. If you cannot make love of country a priority. Sige. Pagbigyan natin si Kupal. Hindi niya yata naintindihan yung sinasabi niya, no? Baka, mamaya, bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay sa ating mga channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyo, no? Unti-unti na po talagang umaangat ang ating channel. Malapit na po tayong mag 20K, no? Baka naman. At salamat po sa lahat na nagbibigay ng kanilang blessing, nagsishare, no, sa pamamagitan ng super chat, super stickers diyan sa ating video premiere at super thanks kung kayo po ay nagre-replay. Nandun po yung mga inyong mga info sa ating community. Pinopost po natin yung bilang pasasalamat po sa inyong kabutihan ng puso. At ganun din po, no, sa mga bashers natin. Shout out nga pa pula kay Miss Aurora, yung nandiyan po sa Palawan, mother ni Miss Elora Liz. Diyan po sa mga nanonood sa kanilang mga big screen diyan po sa Palawan. Shout out po lahat sa inyo, no? And may God bless you all sa mga OFWs, no? Naway pagpalain kayo ng ating poong maikapal, no? At sa mga Marcos loyalists and supporters, God bless you all. You better watch out and protect President Bongbong Marcos from these destabilizers. Kasama na po dyan ang kanyang ate. No? Na-i-vlog na po natin, may isa po tayo dyan na vlog about your former president, yung pong isinugo ni Satanas. Nandyan po siya sa province of China, Davao City. At ito nga po yung isa niyang offspring na nagkakalat din ng katangahan. Basahin muna natin ang sinabi ng isang kupal na ito. Pasensya ka naman, kupal ka kasi, no? Nagsalita siya, no? Pero wala naman siyang ipinakitang ebidensya. Okay, eto po yan. Sinasabi niya, mag-resign na lang daw po ang Pangulong Bongbong Marcos pag hindi niya inuna ang pagmamahal sa bansa at siya ay tamad. No? Tamad lang daw po, lazy. Ha? Eto yan. Mamaya natin babasahin nyo na sa taas. He said that Marcos should leave his post kung he does not have love and aspiration for the Philippines. Mr. President, if you do not have love and aspirations for your country, resign. Eto na. Talo ka na. Tanga ka. Na paghahalatang hindi ka nagbabasa ng mga news national. Ang alam mo lang basahin ay ang news ng Davao at China. Yung sinasabi niyang love and aspirations for the Philippines. Ano ba ibig sabihin ng aspirations? Ang synonyms is, pangarap. Tama ba yun? Aspirations, as pangarap, dream, di ba? Magka-synonym. Naalala mo, Baste? Bago pa nga siya, nung nangangampanya siya, ano sabi niya? My aspiration is to have a 20 pesos kilo of rice. Doon pa lang, suplak ka na sa sinabi mo. Kasi ang sabi mo, love and aspiration.
So, na-met na yung isa. Na-met na yung isa. Ha? Aspiration. O now, nasaan yung love? Evident. Sabi ko sa inyo, hindi nagbabasa to eh. No? Ang alam lang nito, China and Davao City. Ang daming balita dyan na nagbigay ng mga lupa at tulong ang gobyernong ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga agrarian reform beneficiaries. Thousands of them. You better ask your sister who is closer to the malditang babang marites ng bayan. Nandoon pa tong senadora na ito habang pinipirmahan ng Pangulo ang mandato na yon. Ilang libong magsasaka na nag-aantay ng mapasaka nila ang lupang sinasaka nila ng 3 dekada, 4 na dekada na hindi nagawa ng tatay mo. So, sino ngayon ang may pagmamahal sa bansa? Pagmamahal sa bansa, inilalako ang Pilipinas sa mga investor, sa mga foreign investor. Hindi nilalako para sakupin ang Pilipinas. Inilalako para mabigyan ng maraming trabaho ang mga kapwa nating Pilipino. Mapaunlad ang ekonomiya ng ating bansa. Hindi ba yung pagmamahal? Diyan pa lang, tanga ka na eh. Hindi ko alam paano ka naging mayor ng Davao. Dahil ba sa Duterte ka? Baka ikaw ang bangag. Tatanong lang. If does not have love and aspiration, sorry, basag ka. Tanga ka. Na-met na yung condition mo. Kasi sabi niya, if is a conditional statement. Paulit-ulit natin sinasabi yan. If he does not have love and aspirations for the country o for the Philippines. Di po ba? Ano pa ang sabi niya dito? Ha? Dito po sa GMA News Online, no? Baste tells Marcos to resign. Ha? Kasi daw po, tamad ang presidente. You are lazy and lack of compassion. Pero, wala daw po siyang ipinakitang ebidensya. All of these things that he is causing in oppressing the people. So there, he is putting politics first. Their self-preservation of their political lives. They are not doing their jobs first. Di ba? Mouthpiece. Ng ano? Tatay niya. Mouthpiece, baka ng China. Keep pouring out words. No? Kasi leader ka. Leader ka ng Davao City. No? Galit na ang amo nilang Chekwa. Kasi hindi na nanalo ang Chekwa eh. Di ba? So that's why they are using our fellow men to dissuade, to propagate disinformation. Ano kaya ang masasabi dito ng mga ilang senador na kaalyado ng Pangulo tulad ni Jinggoy, kaibigan niya yan. Si Robin Duterte yan. Si Buduts, si Senator Buduts. Ha? O yung ilang congressman. O tayo na namang mga vlogger, influencer na pro-admin at mga Marcos loyalists ang magdidebunk dito. Na-debunk ko na yung kanina. Yung sabi niya, if you don't have love and aspiration. Na-debunk na siya doon. So, hindi magre-resign ng presidente. Dito, sabi niya, you are lazy and you lack compassion. Paano mo nasabing lazy ang Pangulo? Paano mo nasabing walang compassion ang Pangulo? Sabihin na lang natin, compassion ba gusto mo? Pinanood mo ba yung SUP 44 na ano? Yung mga heroes natin? Di ba? Yung SUP 44, sino ang nandun? Sino ang nakikidalamhati sa mga namatay nating heroes na 44 special forces ng mga pulis? Nandun ba tatay mo? Nandun ka ba? Di ba? Sino nandun? Sino ang sumalubong at sumaludo sa mga bangkay nating mga heroes na SUP 44? Sinasabi ko sa inyo, tanga to eh. Tanga to. Hindi nagbabasa to ng mga news. Ang alam lang nito is China and Davao City, the province of China. Mamaya papakita ko sa inyo bakit ko sinasabing China. Inuuna daw ang politika nila. Paano mo nasabi? Lahat po ito ng sinabi niya. Yung love and aspirations,
lazy and you lack compassion and inuuna nyo ang inyong mga sariling political ambition, ay wala pong maipakitang ebidensya. Ito pa sabi niya, after his tirade, the mayor did not give further details on why he said those things about Marcos. Kasi bakit? Kasi naniniwala siya sa dikta ng kanyang ate na current VP ng bansa. Di ba? Ano ba sabi? Bakit naniniwala? Anong sabi ng tatay nila? Kasi itong dalawang lalaki, uto-uto to doon sa kanilang ate. Kung ano ang sasabihin ng ate, sunod-sunuran lang sila. Oh, therefore, di ba? So ito, nauudyukan. No, nasaan ang prinsipyo kung nauudyukan? Tapos sasabihin nung ate, prinsipyo lang ang meron kami. FU. Di ba? Walang maipakita na details, further details about what he have spoken. So therefore, it's just a narrative to malign and attack PBBM. Pero debunk kasi nungalingan Wala nga siyang maipakita Kung baga, bahala na kayo. Di ba? Basta ako nagsalita na. Pero ikaw ba mahal mo ang Pilipinas? Tanong ko sa'yo. Ikaw ba mahal mo ang Pilipinas o mahal mo lang ang Davao City? Di ba? Tama, mali. Nagsalita ba kayo about the issues of West Philippine Sea? Anong stand mo sa West Philippine Sea while our fellow fisher folks are being harassed, our military are being bullied during the Rory mission? Nothing. Nada. Biruin nyo ito, sinabi niya yan. Tapos, gusto niya pang ipamuka sa ating presidente na ang tatay niya daw ang nagpalibing kay Apo Lakay. So what? So what? Ano pakialam ko? Ano pakialam namin? Hindi gusto mo, bawiin ng tatay mo yung pagkakalibing kay Apo Lakay. Ganon. Yun lang. That's a petty issue. Wala na yan. Naging historian ka pa. Di ba? Wala wala siyang maibabato Kundi all pettiness. Nakakaawa. Tanga. What an idiot. Di ba? Nagsalita siya na ikinakabit nila ang Pangulong Bongbong Marcos diyan sa People's Initiative sa Chacha. Bakit hindi kayo nagsalita ng ganyan, your peers, yung pagsalungat ninyo, yung negativism ninyo, dyan sa Chacha. Pero nung time nung tatay mo, 6 months, na i-vlog po natin yan, kasama dun sa vlog natin, 6 months after na umupo ang tatay mo, yung mga kaalyado niya at siya, umuopo na baguhin ang konstitusyon. Baguhin ang gobyerno ng Pilipinas to federalism. Ba't hindi kayo nagngak-ngak? Di po ba? At may mga kaalyado kayo sa Senado na nagsusulong ng charter change. Si Robin Padilla. O bakit hindi nyo ngat-ngakan si Robin Padilla? Tapos itong charter change ng People's Initiative, isa sa paraan yan. Binabakbakan ninyo. Di ba? Nung wala na kayo sa power, ganyan kayo. Nung hindi napigbigyan ang ate mo na tamilmil, bumabakbak kayo. Ngayon, lumabas ang 51 billion issue sa kuya mo, bumabakbak kayo ng ano? Nilalayo nyo yung issue sa kwarta sa pamamagitan ng People's Initiative. Sinasabi mong Dabaweños are not for sale. Are you sure? Di ba sell out kayo? O, yung sell out kung hahanapin nyo, iba po yan. Yung slang word ng sell out. Ha? Di ba sell out kayo? Ha? Mga kababayan, ba't ko nasabi? Sell out sila sa China. Ha? Eto, tingnan nyo to, mga title na lang. O, dyan sa sunstar.com, Baste values China's contribution to Davao City's growth. Ayan, tingnan nyo. Ha? Ano pa? Eto, sa, ewan ko kung anong to, Davao China Consulate. Oh, ano sabi dyan? Chinese Consulate General donated school bags to Davao students. Talagang
Ang concentration ng mga Chekwa ay nasa Davao. Tignan nyo yung larawan na yan. Under na sila ng China. Tignan nyo yung logo. Ha? Kita nyo yan? Paano nila i-advocate ang China? That's why they are so quiet about the harassment, no, bullying of Chinese coast guards and maritime vessels dun sa West Philippine Sea. Gustong-gusto nila eh. Kasi bakit? Hindi sila apektado. Ha? Ito, iaano ko na to, i-relate ko na to. Nasa West Philippine Sea, ang kawawa dyan, Luzon. Wala po silang pakialam. Ang gusto nga nila eh, ihiwalay na daw ang Davao eh. O better yet, ihiwalay daw ang Mindanao sa Pilipinas. Kayo ang humiwalay sa Pilipinas, kayong mga nakatira dyan. Hindi kailanman pwedeng ihiwalay ang buong Mindanao sa Pilipinas. Yung sabi pa nga ng isa dyan, nagago na Maka Duterte, may visa na ba ang lahat papunta ng Mindanao? In your dreams, mother fakers. Di ba? In your dreams. O eto pa, mga kababayan, dagdagan natin. Ha? Ina-narrative din natin sila. Sunstar, again, mga ebidensya. Mayor Duterte welcomes new Chinese consulate generals. Cozy-cozy with the Chinese. Ha? Nakita nyo? Ano ang sabi ng tatay nila? Gawin nyo na lang kaming probinsya ng China. O, Republic of the Philippines, Province of China. O ngayon, ba't di mo sabihin niya sa Davao? Davao City, Province of China. Di ba? O, eto pa. Tingnan nyo to. Chinese envoy briefs Sara Baste Duterte on China's fight versus 2019 and COVID. Ayan, binibrief daw sila. Di ba? Kita nyo? Saan napunta ang pera natin sa COVID, sa China? Bili ng maraming vaccine, maraming nalustay. Ano pa? Manila Bulletin. Chinese Ambassador meets VP-elect Duterte, brother Mayor Duterte. Dapat imbestigahan tong mga to. Kung merong funding ang China sa kanilang eleksyon noon. Eh hindi. Di ba? Kaalyado eh. Di ba? Tapos kayo mga gago. Kayo na nga ang pinoprotektahan. Kayo pa ang manggagago. Di ba? Kita nyo yan? Their affiliation with China, their cozy-cozy with China, marami silang sisterhood sa China. Even Paulo Duterte went to visit China during 2019. Oh, bumisita yan sa China. Tapos sasabihin mo sa amin, tamad ang Pangulo, hindi mahal ang Pilipinas, walang aspiration. Di po ba? Tapos inuuna ang sariling interes. Tapos wala ka namang maibigay na ebidensya. Kulang daw sa compassion. Baka kayo ang walang compassion. Di ba? Sasabihin yung unahin ng Pilipinas, sabi ng ate mo. Pero ang inuuna mo ay ang Davao City. Ganon. So therefore sa inyo, ang Davao City ay ang representasyon ng Pilipinas. Fuck you. Di ba? Sinong gagaguhin ninyo? Kami? Papalagay nyo, matuwid ang tatay mo nung namumuno siya? Listen and listen good. Ako, supporter ako ng tatay mo. Pinurotektahan ko ang tatay mo against the Dilawans and Minks. Pero right now, lumalabas ang baho ninyo. Nasasabihin nyo meron kayong prinsipyo. Where is your prinsipyo? Diba? Nasaan ang paninindigan ninyo pagdating sa West Philippine Sea? Nasaan yung paninindigan ninyo na sabi ng tatay mo, nasa drug watch ng PIDEA si Bongbong noon, nung mayor pa siya. Ba't din niya yan sinabi, hulihin ninyo? Mano naman kung kaibigan ko yan. May prinsipyo ako, may paninindigan ako. Kung para sa bayan ito, gawin ninyo para matigil ng paglaganap ng droga sa buong bansa. Wala. Dahil kaibigan niya si Amy, ganun ba? Dahil pagkaibigan, gumawa ng mali, okay lang. Eh nasaan yung para sa bayan? Nasaan yung unahin ng bayan? Nasaan ang mahalin ng Pilipinas? Self-centered. Double pace. Mga gago pala kayo eh. O ngayon, paano magre-resign ng Pangulo? Na-debunk ka sa sinabi mo, if you do not have love and have no aspiration. Anong sabi ng Pangulo doon sa speech niya? Ang pangarap nyo ay pangarap ko din. Ano ang pangarap ng mga Pilipino? Ha? May yangat ang antas ng pamumuhay. Makasama ang mga pamilya, hindi na mag-a-abroad. Ma-improve ang ekonomiya, ang teknolohiya. O ikaw, ano ang aspiration mo para sa buong bansang Pilipinas?
hindi sa bansang China. Ha? Gago. You open your mouth too soon. Nakikitang diniktahan ka lang, gago. Tapos sabi niya, aalis na lang daw siya ng bansa. Kasi daw, nanganganib na ang buhay niya. Akala ko ba matapang kayong mga Duterte? Face it like a man, dude. Di ba? Face it like a man. Puta, pinapakita nyo ang tapang-tapang nyo. Anong sabi ni Amy? Ang tapang-tapang ng mga Duterte. Pero hindi naman nang aaway. Gago ka pala, Amy. O ayan o. Sa isang vlog natin, minura yung kapatid mo. Hindi ba pang-aaway yun? Hindi ba pa pangwawalang hiya yun? O ito, sinabihan yung kapatid mo rin. Walang, compassion. Walang love. Inuuna ang political ambition. O nasaan? Ang mga ebidensya, Amy. Pero ikaw, bulag-bulagan ka pagdating sa Duterte. Ayan ba ang mahalin ng Pilipinas? Fuck you. Di ba? Nakakahiya kayo eh. Ngayon, nag-launch ng bagong Pilipinas, sinabayan nyo ng rally ninyo para sa Chacha. Wag nyo, lukuhin nyo ang Davao City. O yung mga taga-ibang Davao o yung mga taga-ibang Mindanao naniniwala sa inyo. Pero yung tatay mo at alyado niya nagsusulong ng charter change, okay lang sa inyo? O di ba mga double face kayo? Kayo ang mga ganid sa kapangyarihan. My God. You try to twist the mind of the Filipinos, pero kayo-kayo lang ang naniniwala sa pinagsasabi nyo. Mga sinungaling kayo. Prinsipyo lang ang meron kami. Unahin ang Pilipinas para sa bayan. Mga gago pala kayo eh. Yung mga pinagsasabi nyo, bumabalik sa inyo, boomerang po lahat sa inyo. Tapos sasabihin niya, wala daw ginawa ang Pangulo pagdating sa mga insurgents. Dahil nga daw tamad eh. Tamad eh. Ganon. So, ibig sabihin, ang gusto mo, ang Pangulo ang umakyat sa bundok. Kasi daw, wala daw sila sa bundok, kaya hindi nila alam ang ginagawa. Ikaw ba namumundok? Ayun naman pala. Alam mo palang may mga insurgents. Ba't hindi mo sila pasukuin? O di ba sabi ng ate mo, ang Davao ay insurgent free na? You talking about the whole Davao region or just Davao City? O, tama mali. Di ba? Anong gusto mo? Umakyat si Pangulong Bongbong Marcos sa bundok? So yun lang ang gusto mong gawing trabaho ng Pangulo? Remember, Presidente siya ng Pilipinas. Ikaw, mayor ng Davao. Hindi ko ilalang ang trabaho mo. Sino ang mas malaki ang may responsibilidad? Ikaw na mayor ng Davao City o ang presidente ng Pilipinas? Subukan mo kayang magpresidente ng Pilipinas at sabihin din namin sa iyo itong mga pinagsasabi mo. Malamang babalikan mo kami, didemanda mo kami. Kaya ganitong mga kagago itong mga kababayan, itong mga Duterte at si Amy at yung mga kaalyado nila kasi alam nila hindi sila papalagan ng Pangulo kasi that's what he is. Di ba? Hindi nila babalikan yung mga nagsasabi lang ng mga tinatawag nating mga ghetto. Alam niyo yung ghetto? Yung mga walang pinag-aralan. Kala mo may pinag-aralan, pero hindi ginagamit ang pinag-aralan. Di po ba? Mas masahol pa sila sa mga ghetto. Mudslinging. Biruin mo yun? Ha? If you do not love and aspiration, you are lazy and no compassion. And then, inuuna nyo ang inyong mga political desires. And, wala daw ginagawa sa mga insurgents. Gunggong talaga. Gunggong. No? Sino nagturo sa'yo? Sinong gumawa ng speech mo? Tanga. No? Hindi talaga nagbabasa ng balita, mga kababayan. Ano to? Oh, ito. Tingnan nyo ito. Anong sabi dyan ng Philippine News Agency? Recently lang yan, no? January 24, 2024. Philippines winning the insurgency campaign. Oh, pabasa nyo to sa gago na to. Pabasa nyo. Ha? Ano ang sabi dyan ni AFP, oh? The year 2023 was a banner year for the AFP in its ongoing campaign. Hoy, kupal na, basta ongoing campaign. Anong sinasabi mong walang ginagawa sa insurgents? Against the New People's Army, insurgents and their allies as there are only 11
di sana kung ito yung isa sa mga advocacy ng iyong ama, di sana nung term niya naubos na yan. Hindi eh. Gago ka pala eh. Di ba yung tatay mo nakipag-usap pa kay Joma? Oh. Di ba? Tapos sasabihin mo, itong Marcos administration at si Martin Romualdez are cozy-cozy, friendly sa mga insurgents. Gago ka pala eh. Kung ang tatay mo gustong patayin yung mga insurgents, itong Pangulong Bongbong Marcos at Romualdez ay nagkaisa para maglabas sila ng amnestia at peace talks. Gustong buhayin yung mga kapwa Pilipino. Kayo ano? Trigger happy? Sa mga kapwa nyo Pilipino? Yun lang ang kaya nyong itumba? Mga kapwa nyo Pilipino? Ba't hindi kayo pumalag doon sa mga Chekwa sa West Philippine Sea? Kasi, hindi naman sila Pinoy. Kakaawa naman. Pero pagdating sa mga kapwa nyo Pilipino, hindi kayo naawa. Di ba? Di sana kung magaling ang tatay mo pagdating sa insurgency, wala na. Bago siya bumaba. Wala na. Narinis niya na. Ano ito? Di ba? And we are winning. Tapos sasabihin mo, walang ginagawa ang administrasyong ito, cozy-cozy sa mga insurgents. Anong gusto mo? Pagpapatayin lahat yan? Patayin lahat sila? Yung mga gusto ng sumuko, white flag? No, hindi. Barilin nyo. Ganon. Are you that fucking stupid? Diyan yung nakita kung gaano katanga itong taong ito. Hinayupak. Dibang siya mga kababayan eh. Ayan pa sabi ni Browner ha? AFP has accomplished a lot in defeating the NPA and the other local terrorist groups in the country, noting there used to be around 13 weekend guerrilla fronts but now down to 11 thanks to the ongoing, remember the word, freaking idiot, ongoing reduction efforts by the military and the government. This includes reducing the armed combatants of the MPAs to just over 1,500 nationwide. Listen to this. Compared to the 25,000 recorded in the late 80s to early 90s. Di ba? Merong hand dyan ang tatay mo. Ngayon, kung walang ginagawa ang administrasyong Marcos sa insurgents, di sana dumami ang mga yan. Ano nangyari? Bumaba pa. Also, kung di mo pa nababalitaan, kupal ka. Yung mga nagpasabog doon sa Marawi State University, dedo na. Dedo na. O ano? Di ba? Nakakahiya ka naman, di ka pala nagbabasa ng balita tapos sasabihin mo, lazy, without compassion, if there's no love and aspiration for the country, better resign. Walang ginagawa sa peace and order and insurgents? Kupal ka ta. Bubo. O anong sinasabi ng AFP natin? No, ikaw baste. Baka ikaw ang hindi nagtatrabaho, kupal ka. Lit-lit ng Davao City. Di ba? AFP eyes eradicating local insurgency within 2024. Ayan, no? Di ba? With the ongoing. Okay? Yan, hindi ko nababasahin. Para isupalpal mo to. Basa ikaw magbasa. Tamad ka palang magbasa, kupal ka. Di po ba? Napilitan lang to maging mayor ng Davao para hawakan nila ang Davao City. Kung hindi kayo matakaw sa kapangyarihan, bitawan nyo ang Davao. Huwag kayong kumandidato maski na sinong Duterte. Diyan yung makikita yung pagmamahal sa bayan. Ipahawak nyo sa ibang politiko ang Davao City. Tingnan natin. Di ba? Kaso hindi. Alam ko, sabi mo, mahal namin ang Davao. No! You only love yourself just to remain in power. Yun yan. Naggaguhin nyo kami. Kung talagang hindi kayo swapang sa kapangyarihan, don't run for re-election. Don't represent Davao City to the Congress. Yan. Pag-resignin nyo si Tamil Mil, resign siya. Tingnan natin. Di ba? O ngayon, kung talagang bagsak ang Pilipinas, bagsak ang Davao City, hindi maayos, and then, sige, laban ulit kayo. Sige. Di ba, sabi ng ate mo, hindi na kita tatakbo, di ba? Pero siya, sabi niya, tatakbo daw siya, mga kandidato siya. Di ba? Ganid pa rin sa kapangyarihan. Nasabi ba yan ni Bongbong? Di ba? Kasi ang ganito, para mawala yung issue sa kanila,
divert, divert, divert. Parang pag-usapan sila, hindi kami. Para sila ang masira, hindi kami. Gonggong! Kalat nyo tong video natin, parating nyo sa kanya, wala akong pakialam dyan, puta. Wala ring yagballs, tatakas na lang daw siya ng Pilipinas kasi daw, baka daw siya ay manganib ang buhay dahil sa kanyang sinabi. Gago ka pala eh. Ba't mo sinabi yun nang wala kang ebidensya? Ibig sabihin, nag-libel ka lang. Tanga. O ano, sinagot siya ng presidente. Gago ka. Sinagot ka ng presidente. O ito, sa Manila Bulletin. Di ba yung bagong Pilipinas? Binira nyo ng binira ang presidente. Pero nagsalita ang presidente. Pasimple lang. Di ba? O. Huwag tamad. Uy! Yung sinasabihang tamad, nagsalita ng huwag tamad. Di ba? What an irony. That's ironic. Yung pinagsasabihang tamad, you are lazy. Di ba binasa natin sa GMA? You are lazy and have no compassion. Ano sabi ng Pangulo? Huwag tamad. Change must begin from government. Oh! Marcos lays down 3 directives to government workers under bagong Pilipinas. Ako'y, ang sakit. It hurts. Oh, it hurts. Hindi pana ni Cupido. Ha? Kundi, sword ni Bongbong Marcos. Di ba meron siyang video, the Darth Vader? Yung siya si Obi-Wan Kenobi. I am your master. Sabi naman ni Bongbong kay Darth Vader, F you. Go to hell with your dad. Ulitin natin. Huwag tamad. Hello, Baste Duterte. Are you there? Are you there? Hindi po tamad si Baste. Hindi po siya tamad para pagdating sa China. Change must begin from government. Marcos lays down 3 directives to government workers under bagong Pilipinas. Eto disclaimer ko ulit. Doon sa mga kaibigan nating mga Duterte supporter, sige, suportahan nyo si Duterte. Ako naman dito sa admin. Hanggat wala kayo na ipapakitang ebidensya sa mga akusasyon ng mga Duterte sa Marcos, I will support this administration. Pero kung matibay ang ebidensya nito that PBBM, FL, or Martin did this horrible thing that you are accusing them, baka ma-persuade nyo ako. Ngayon puro daldal kayo eh. No? Nadibang kayo, yung sinasabi nyong prinsipyo lang meron kami. So yung prinsipyo nyo is to protect your friends, your family, your relatives from justice. No? Na kinakailangan managot sila sa batas at hindi maagrabyado yung ginawa nila ng kabastusan. Maisalba nyo lang sila. Hayaan nyo na yan, yung mga pamilya na nabiktima. Basta tayo dito okay. Buhay tayo. Lami-lami tayo sa pagkain, sa kwarta. Pero paano yung mga biktima? Tulad ng sinasabi ng dati niyong Pangulong Pauline from Grace na nagbangag si Pangulong Bongbong, hanggang ngayon bangag pa rin siya. Si FL at Martin ang nagsusulong ng PI para manatili sa Pangulo si Bongbong Marcos. Nasaan ang ebidensya? Alam mo naman palang nasa drug watch. Either addict or supplier. Ba't hindi niya pinahuli? Kasi daw, magkakilala sila. Magkaibigan man. Nasaan ang para sa bayan? Nasaan ang hustisya para sa mga nabiktima ng mga pinagbabawal na gamot? Nasaan ang hustisya sa pamilya nila? Para pagkaibigan, kamag-anak, kakilala, okay lang. Huwag nyo nang galawin. Para in the future, may utang na loob sa akin yan. Para pag ako naman ang nangailangan, okay, absuelto. That's how you play justice. Kaya hindi uunlad ang bansa natin. Tapos panay pa ang siraan. The crab mentality. Wala pa nga ang eleksyon para sa 2025 or 2028. Nagsisimula na sila. Eto pa, sinabihan pang tamad, walang compassion, meaning walang empathy ang Pangulo. Walang apathy, walang nararamdamang awa sa mga Pilipino. Yung ba?
Yung ba ang tingin ng kupal na ito sa Pangulo? Kung wala kang pagmamahal sa bansa, wala kang aspiration, resign. Huwag niyong gamitin ang tiyatya para sa inyong political ambition. Pinakalibing ng tatay ko ang tatay mo. Sa kanila yun. Tatay sa tatay. Diba? Ba't hindi rin ba nakinabang ang lolo mo na tatay ng tatay mo sa Pangulong Marcos Sr. noon? Basa ka ng istorya, mahilig ka mag-istorya eh. Diba? Gago eh. Di po ba? Yan sa balita po ng Manila Bulletin, kunin na lang natin tong quote card na itong tatlong ito. Ayan salamat po sa PCO. Quote card. Huwag tamad. Ayan Una, bawal ang tamad at makupad sa pamalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyong publiko. Ayan. Parang yung slogan noon ni Mayor Richard Gordon sa Gapo. Bawal ang tamad sa Olongapo. Yari ka. Pag madumi dyan yung kalsada nyo, yari kayo. Pag madumi yung kanal ninyo, yari kayo. Ganong kalinis ang Olongapo noon. Color coding pa yan. Even though sabihin yung diktador, mala Duterte, okay lang, basta maayos kami. Di ba? Ngayon, sino ang tamad? Antindi ng balik, mga kababayan. Bakit you? Di ba? Ha? Nakita niyo yung quote card. Gusto niyo pang dagdagan. Ito. Diba sabi niya, bawal ang tamad, di ba? There is not place for them in public service. Yan. Services must be fast, mabilis. Projects must be completed on time. Deadlines must be met fair schedule. Distress calls must be responded to without delay. Ayan. Di ba? President Marcos also addressed red tape in government, saying processing must be reduced. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Complex requirements and the processing time must be reduced. Ayan. Sampal sa'yo yan, baste. Muntik ko nang mabastos ang pangalan mo. Tanggalin mo na lang yung S sa pangalan mo. Anuhin mo na lang yung utak mo. Salsalin mo itong sinabi ng Pangulo. Salsalin mo, ibaon mo sa utak mo, and remember, who are you? He is the president. You are a mayor. Who are you? Do you have a bigger responsibility as a mayor or a president? Sino ang may malaking responsibilidad? Who are you again? Are you a lackey of China? A Manchurian candidate ng China? You prepare Chinese than Filipinos? Tingnan nyo tong picture ng ate niya. Saan siya mas nakadikit? Pangalawa, mga kababayan, pagpalit-palitin natin. Pangalawa, gago tong mga Duterte na ito Pinipikon nyo ako ginagalit nyo ako Nakakapikon kayo. Kung ang Pangulo hindi aalma sa inyo, mga supporters at followers at mga loyalists ang aalma sa inyo, mga kupal kayo. No? Kaya, wag nyo nang itong pati yang si Amy, no? Nakakahiya Kakahiya kayo. Okay. Uy, si Mother Peng nagbigay ng mga articles. Ay, maraming salamat, Mother Peng. Si Mother Peng, Tagalog po ako, ayoko ng English, kaya Mother Peng. Shout out, Mami Peng, no? Okay. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at mga nangungulambit. Ano yung sinasabi mo? Nagnanakaw sa kaban ng bayan, Baste without S? Mukhang hindi naman nagkakakalyo ang aking palad. Naglo-lotion yata ito. Di ba, Alibugha? Shout out, Alibugha. Di ba, Alibugha, no? Siguro pag sa gaputong mga to, natampal na natin to, Alibugha, no? Malinis naman. Di naman siya kalyo, di ba? Di ba? Salsalin mo ulit itong sinabi, Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at mga nangungulambit. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian,
Sampal na sampal sa inyong mga mag-aama, mga kupal kayo. Ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ang nananakawan. Sa bagong Pilipinas, anong sabi nung tatay? Winawaldas ang pera. O militar, kayo kayo maniniwala. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Mag-asawang sampal. Kakaya kayo. Sinampal kayo ng katotohanan ng presidente ko. O ito, basahin natin sa English. Ha? Don't cheat the people. 51 billion. 51 billion. CIF fund. CIF fund. Hindi mo iyan pera, pulong. Diba? Ay, nako. With this, basahin na lang natin dito. With this, President Marcos vowed that budget preparation will be transparent. O, nakita nyo? Oy, Fallen from Grace, sugo ni Satanas. O, sugo ni Aimee. Nasaan yung ninakaw na pera pagwawaldas? Ayan o. Ang paghahanda, lalo na ang paggugol ng budget ng bayan ay bukas sa publiko at hindi ikinukuble. Ang sakit. Kanino kayo maniniwala? Di ba? O yung larawan na yan, nasaan dyan? Yung 51 billion ni Pulong. Bakit ngayon lang to inilabas? Kung hindi pa siya matatanong. Walang parte nito ang kinukupit o sinusubi. I cannot take this anymore, mga putangin ng Duterte ito. Tangina ninyo, minura nyo ang presidente ko eh. Gago kayo ba? Balik-balik na lang tayo, no? Tangina ninyo. No, pasensya naman sa mga kabataan, no? Huwag nyo pong gagayahin yun, no? Pasensya na po sa mga magulang. No, sorry po, sorry. Hindi ko lang po talagang matiis eh. Biruin nyo, patuloy nilang tinitibag, winawalang hiya ang Pangulong Marcos at ang may bahay niya. Sama nyo na si Martin. Pero itong mga taong ito ay patulong lang na naninilbihan sa bansa. Kung meron kayong issue ng katiwalian o corruption, o walang pagmamahal sa bansa ang Pangulong ito, mag-file na kayo ng impeachment. Huwag na kayong mag-rally-rally. Panggulo lang kayo sa kalsada ng mga namamasade. Panggulo lang kayo sa mga businesses at mga estudyante, trabahador. File an impeachment case right now. O better yet, sabihin nyo sa militar, take over. O sino ipapalit? Si Digong ulit? Eh lalong magwawala ang mga dilaw. Baka lalong mag-ano na ulit si Trillanes. Baka this time puputok na yung baril niya. Ano bang pumutok sa'yo? Di ba mga kababayan? Bawal ang tamad. Bawal ang red tape. Huwag magnakaw. Transparent ang budget. Ano pa? The dishonest and corrupt, bawal sa gobyerno. Ano po? O, ito pa. Ha? Last. Ha? Pangatlo. Bawal ang mapang-api at naghahari-harian. Weh. Tingin mata ko. Ang laki-laki. Pinagdidilatan ko na ang mga Duterte at si Aimee. O Aimee, ribat-ribat ka na dyan. Ilabas mo na ang katotohanan. Labas nyo na adik. Na si FL lahat ang may kagagawan, labas nyo na. Kasi sabi ni Hitad, yung pala nanggaling lahat kay Aimee Marcos, ang walang hiya. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ng taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwali ng magaling na panunungkulan. Sa bagong Pilipinas, ang mamayan ay dapat ligtas. Ligtas sa krimen at mga kalamidad. Ayaw, nakaw. Tapos may nagsasabi dyan daw, nakabaliktaran lang daw po ito lahat ng sinasabi. O, labas ebidensya. Kung yung poon ninyo walang mailabas na ebidensya, ay tulungan nyo sila. Kami may nailabas na ebidensya. Di ba? Dinibank natin yung sinabi ni Baste. Yung Baste without S in the middle. Di ba? Love and aspiration, debunk. Lazy and compassion, debunk. Nagnanakaw, debunk. Ano pa? Pinalibing ang tatay, debunk.
O gusto mo, ipalibang din ni Marcos yung tatay mo. Kung ano yung ginawa niya, di gawin mo rin doon, di ba? Yun lang pala, libing din pala eh. Malay mo, pag ikaw din, baka gusto mo rin ipalibing ka nila. Tanging ina, yun lang pala, libing-libing lang pala gusto mo eh. Magantay ka ng time mo. Utang ina, di ba? Oh, kaya kayo na mga burak supporter ng Duterte, wala naman kayong may pangdibang, sasabihin nyo lang kabaliktaran. Oh, baka mahilig kayo sa baliktaran. Ano bang favorite number ninyo? 69 or 88? Mga ganyan. Yun lang alam ninyo. Labas kayong ebidensya. Di ba sabi nga nila paulit-ulit, the burden of proof lies with the accuser. O kung kabaliktaran yan, patunayan nyo. Di ba? Eto, mali ka BBM, ganito. Pero yung sasabihin nyo, sabi kasi ni Hitad, sabi ni Duterte, sabi ni Amy. Ay, wala. Ito lang yan. It's just a false narrative. The false narrative becomes a truth kung paulit-ulit. Di ba sabi nga nila nung mga dilaw, it doesn't have to be true. It just have to look like it. Kaya wag nyo kaming lokohin. No? Kung gago kayo, di gago din kami. Kung loko-loko kayo, di mas loko-loko din kami. Oh. Di ba? Yung mga pinagbabanat nyo, wala eh. Si Digong, flip-floppers. Di niya na alam sinasabi niya, nag-Alzheimer's ba? Di ba? Nag-Alzheimer's na mga kababayan. Kasi bakit? Sa udyok ni Amy Marcos. Kaya wag kami, no? Kaya ito, lalo na tong si Baste. Diba? Nako, Diyos mio. Prayer rally na punong-puno ng puot. Prayer rally na punong-puno ng pagmumura. Is that a prayer? No. Hindi yan prayer. Hindi yan prayer para iangat ang concerns nyo sa Diyos. Kundi naging platform para ilabas ang kanilang mga saloobin, galit at puot dahil wala sila sa pwesto. Napiling nila, inaagrabyado sila. Isinasama pa nga ni Baste, no? Tama, Baste, without S, na yung ICC, gusto daw ipakulong yung tatay niya. Gago ka pala. Alatang di talaga nagbabasa mga kababayan, hindi updated sa balita. Ano bang sabi ng Pangulong BBM? Wala silang jurisdiction. Hindi nakikialam ang gobyerno dyan sa ICC. Di ba? Tanga ang puta. Bobo talaga. Siguro sinabi lang, ito sabi mo, without even thinking about it o ni-research. Kasi may speechwriter, gago. Parang yung ate niya, mga bobo talaga ang puta. Mga immature. Kasi sino advisor? Si Amy. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo akala nila sila lang ang magaling no? Feeling nila sila lang pwedeng makapagtaguyod sa Pilipinas. Gago. Simulan nyo na magkaalaman. Pero ang mangyari dyan, tatakbo na lang yan. Sabi ni Basti, maglabas na siya ng bansa O di ba duwag? Naghihikayat, no? Yung tata niya naghihikayat ng sa mga militar, tapos siya lalabas ng bansa. O di ba? Preserve my lahi. Tangina. Sabi niya maglabas na lang daw siya ng bansa. Pupunta siya doon sa China. Siyempre alam na. Alam palang pumunta Amerika yan ayaw niya sa Amerikano. No? Pupunta ng China lalamoy na lang siya dyan sa West Philippines. Huwag niyo patungtungin sa West Philippines yan. Huwag niyo padaanin dyan. I-hold departure ninyo. Si Kupal. Duwag pa lang gago. Tapang-tapangan lang si Kupal. Ayos siya po. Kayo, ano niyo po masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.